Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin energies for you ngayong New Moon in Cancer sa June 25, 2025 at 6:31 p.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so let's see. Scorpio. So, itong reading na to, maaaring mas maka-resonate dito yung mga Scorpio rising. Ayan. So, for Scorpio, itong new moon in Cancer is happening on your 9th house of foreign travel or business learning, higher learning. So, maaaring yung iba sa inyo, meron kayong mga sineset na bagong intentions or goals pagdating sa pag-aaral ninyo. Yung iba gusto nyo magpatuloy ng pag-aaral. Like, example, you want to go on master's degree, doctorate's degree, or pagpapalawak ng kaalaman nyo. Pwede namang hindi ito naka-enroll sa isang institution, Hindi naman kailangan naka-enroll sa school. Pwede rin itong online, ganyan. So, you are very curious right now to learn more, to know more. Maari ring iba sa inyo gusto niyo mag-abroad or nasa abroad kayo ngayon and you want to expand your opportunities sa ibang bansa. Maaring kayo ay mag-aaral doon or maghahanap ng ibang work or opportunities na available dun sa lugar na yon. Some of you naman, this can be related sa spirituality, sa religion, or any belief system na gusto mo pang lumalim yung iyong kaalaman doon sa belief system na yon. So you are very curious, wanting to learn more. Meron itong positive aspect sa Mars, which is in your 11th house of friendship, connections, community. So maari ring nagpapalawak ka ng mga kaibigan, kumbaga you want to have more friends, connections. Dahil sabi nga your network is your net worth, 'di ba? And 11th house is also part of a community or a group. So pwedeng sa school or meron kang bagong mga group na sasalihan sa Facebook group, online groups, or sa community ninyo. Mas magiging involved ka sa community ninyo. Yung iba sa inyo, kung meron kayong advocacy na yung tipong you want to impart your knowledge or skills sa community, pwedeng kayo ay magtuturo, meron kayong i-impart na kaalaman, abilidad sa community ninyo. Halimbawa, sa community, tuturuan nyo yung mga tao doon na manahe, magluto, mag-bake ng cake, mga ganun. Related to skills. Now, meron tong challenging aspect sa yung 6th house, which is the house of your health, sa yung kalusugan. So, pay attention sa yung kalusugan ngayon dahil maaring magkaroon ng challenge, pagdating sa choices mo, like choices na kinakain mo ngayon, or maaring meron kang gustong ma-achieve related sa fitness, health and fitness. Gusto mong maging healthy sa pamamagitan ng pag-exercise or healthy diet. So, make sure na nandun yung commitment mo. Kasi pwedeng sa simula lang, tapos after ng ilang araw at ikaw ay napagod na challenge ka na, hindi ka na magpatuloy. So, kasi si Saturn, nire-reward niya yung mga committed. Yung talagang may structure, may disiplina sa sarili. Okay? Meron din tong challenging aspect sa Pluto, although it is a generational planet, but it may still affect you. This is Queen Conch. So, may frustration dito pagdating sa home life, family life. Posibleng ang isa sa reason kaya gusto mong mag-abroad is pwedeng may issue sa bahay, like merong kailangang
may mga responsibilities ka sa bahay na hindi mo magampanan sa ngayon dahil nasa place ka na kung saan wala masyadong oportunidad. So, gusto mong maghanap ng ibang lugar na kung saan mas malawak yung oportunidad para sa'yo. Yung iba naman, meron kang mga pinupursu ngayon sa buhay mo na hindi gusto ng parents mo or parang nagko-contradict siya sa needs ng family mo. Let's say, for example, um, gusto mong ipursu ang isang trabaho or career, pero may mga ano ka, tawag nito, responsibilities ka sa family mo na hindi mo pwedeng iwanan. So, doon maaring magkaroon ng conflict. Okay? Also, pwede rin namang meron kang kailangan gampanan sa family, pero yung trabaho mo ay hindi mo kayang iwanan or hindi mo kayang mag-adjust. So, maaring yun yung mga maging challenges for some of you. But I see you na getting opportunities sa ibang lugar, like abroad. So, kung ito yung time na kung gusto mo talaga mag-abroad, ito yung time na pwede kang mag-apply or mag-asikaso ng mga requirements mo. Kasi favorable sa'yo yung energy ngayon sa pag-abroad or sa pagta-travel. So, if you want to travel for vacation, this is also a good time. And then, 11th house ay about your pangarap, yung mga hopes and dreams mo rin. So, I feel like if your hopes and dreams is related sa work abroad, international travels, foreign travels, going on an adventure, I see that you will be able to achieve that or mas mag-e-enjoy ka during this time kasi nagagawa mo siya or magagawan mo ng paraan. Yung iba naman sa inyo, maaring meron kayo ngayong bagong paniniwala. Belief system kasi rin yung 9th house. This is about your religion. So, maaring nagkakaroon ka ng enlightenment, awakening. Mas nagre-resonate ka na ngayon sa ibang paniniwala kesa dati kasi mas nagmamature ka na, may mga realization ka na sa buhay. Things like that, okay? Let's see what else. You have the 3 of Cups. So, meron ditong celebration. This is also about friendship. I feel like you will meet or meron kang makikilala mga bagong kaibigan na magtatagal sa buhay mo. Like, meron silang important role sa buhay mo. Pwedeng, yan yung masasabi nating friends for keeps na talagang will be there for you. Some of you will also enjoy going out with friends, traveling with friends during this time. Wow, you have the sun. The sun is about clarity. This is confidence. This is good news. So, maaring merong good news na parating sa inyo. This is also about taking care of yourself. Maaring ikaw ay magiging center of attention during this transit, no? May mga taong makaka-appreciate sa'yo. This is also about rewards, recognition, more on companionship yung nakikita ko rito eh. So, you will be celebrated by people na naniniwala sa kakayanan mo. You have the 4 of Swords. So, this is about rest, pagpapahinga. If kailangan mo ng pahinga, magpahinga ka. Dahil isa sa challenge mo ngayon ay yung kalusugan. Okay? So, pay attention sa katawan mo. Ano yung needs ng katawan mo. Kung kailangan magpa-check up. Huwag mong baliwalain yung mga signs na pinapakita sa'yo ng katawan mo. And hindi mo naman na kailangang hintayin yun. No? Meron tayong tinatawag na maintenance na you have to maintain yourself. Like taking vitamins, eating healthy, exercise, ganyan. Para, maayos yung kalagayan ng health mo. Leave the past behind. So, some of you are letting go of a situation that is no longer serving you. Ito yung mga bagay na marami ka nang natutunan dito and kahit na naging challenging yun sa'yo, you know for yourself that you learned, you become more mature, you become a better version of yourself dahil sa experience na yan. At hindi mo na yan dadalhin
ngayon, moving forward. Naka-move on ka na. Communication is the key. So, when it comes to connections, friendships, fellowships, communication is importante sa'yo. Maaring sa paraan ng pakikitungo mo sa kanila, dun mo makikilala kung sino yung talagang mga taong you will vibe with, no? Yung talagang makakasundo mo. Okay? And also be careful rin sa mga bibitawan mong salita. Make sure na it is with kindness. You choose to be kind, kumbaga. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.